O paliwanag Thank na you, po thank po, you. kahit saglit na saglit lang, kami naaaburin na dito. Anyway, ganito lang yung ano no. Nagulat naman ako nung tiningnan may nagpadala sa akin kanina ng balita, ng mga newspaper, mga listahan, nakapangalan partial list na inaprubahan ng mga kandidato. So tiningnan ko, wala yung pangalan ko. Ang kasama doon, yung isang kasama ko sa Kabunyog Party List, pagkakaisa na si David D. Angelo. So, sabi ko, anong pagkakaiba namin ni David D. Angelo? Pareho naman kami may Certificate of Nomination and Acceptance mula sa Bunyog. Siya approve, ako hindi. Tapos, lalo ko nasar, nung nakita ko ang pangalan nung si Pastor Kibuloy. Sabi ko, anong pagkakaiba namin ni Pastor Kibuloy tsaka sa akin? So, hindi ko maintindihan kung iba talaga may power din talaga yung anak ng appointed son of God. Anak ng Diyos lang ako pero hindi ako appointed. Yan ang problema diyan, no? Pero anyway, just to stress a point, wala naman ako ibig sabihin niyan kundi just to send out a message na mukhang hindi maganda ang ginawa ng COMELEC. Dapat sanang ginawa ng COMELEC ay sinabay-sabay na lahat, full list na dapat. Bakit nagpa-partial-partial? Anong ibig sabihin nun? Part ba ng kampanya? Para yung mga favored candidates, makikita kagad kung sino mga pangalan. So, nung nakita ko, maya-maya, after an hour, nakatanggap ako ng email mula sa COMELEC Law Department. At binigyan ako ng kopya ng petition to declare me as a nuisance candidate. So binasa ko. Anong dahilan nila? Ang dahilan nila dahil daw na sabi ako na disbarred ako. So kung disbarred ako, manggugulo lang daw ako sa Senado. Hindi tayo papayag. So, ngayon, pangalawa, may connection sa pagka-disbar sa akin, nagsalita daw ako nung tinanong ako, ang sagot ko, yes, mag-apila ako, I will appeal it. And if need be, ibig sabihin if need be, Tagalog doon, kung kinakailangan, ay pupunta ako sa United Nations Committee on Human Rights. Pero mo gagamitin nila yon? Anong ibig sila sabihin? Kasi isa ang kanilang kaisipan na ako po raw ay walang lehitimo o genuine na intention na tatakbo pagka-senador. So kung iyan ang sabi nila, ano ba ang kanilang basihan para sabihin na wala akong intention tumakbo? Una, the fact na nagsimula ako sa aking intention mula pa isang taon ako nasabi, kaya ang channel name ko, Toto for Senator. Tama po. Is it not that enough as intention? So next, ang lagi kong binabanggit sa vlog ko, hindi ako nahiya, hindi kagaya ng ibang mga tao na gustong tumakbo pero pahili-hili bago kere, yung mga ipokrito ayaw kunwari, tapos biglang tatakbo. Tapos sinasabi ko, dinidiin ko, lagi ko silang kinikriticize yung mga maling ginagawa ng mga senador na hindi sila karapat-dapat at dapat sana nagbibigay ko ng opinion kung anong dapat. Next is, at humingi pa ako at binigyan ako ng Certificate of Nomination and Acceptance ng partido ng Bunyog Pagkakaisa. So, ang lahat ng ingredients, kung pag-usapan lamang na ay intensyon, na lehitimo, na ako'y kakandidato, siguro sa tingin ko, wala nang kukontra sa akin na talagang hindi ko binababoy ang eleksyon ng pagkasenador. Maliban na siguro kung ako po ay isang tao, sasabihin ko, ako po ay tatakbong senador kapagkat po ay sinabihan na ako, tinawagan ako sa cellphone ng Panginoon at tatakbo. Ito, kausapin ko si Kainso. Hello, Kainso. Hello, Kainso. Ay, nagkausap, nagpumasok ko kay Mamsi. Saglit lang po to, pupunta kami sa inyo.
Pupunta. Sige, tapos babalik ako kay Kenzo. Live So, na ibig sabihin, pwede ko bang gagawin 'yan? Kagaya si Pastor Kibaloy, hindi kayo makakapunta sa langit kung hindi kayo dadaan sa akin. Ako po'y anak ng Diyos. In-appoint po ako ng Diyos. Kung ako bang sasabihin ko, hindi po. Ako po itatakbong senador dahil tinawagan ako ng Panginoon sa cellphone at sinabi sa akin, tamakbo ka. Toto. Di ba? Pagka gano'n, katawa-tawa. Lahat ng bagay na sa normal na tayong tingin ng tao ay katawa-tawa, yun siguro ang nagpapatawa at nagbigay ng pambabasto sa eleksyon. Ito pa may tanong. Sabi po ni Oo. Graham, pwede po bang i-reconsider ng COMELEC yung disqualification nyo? Sa bagay, ang katotohanan ng buhay, hindi pa ako disqualified. Ang laban sa akin ay ipadeklara ako na walang kwenta, nagbibiro lang, binabastos ko lang o binababoy ko yung eleksyon. Pero wala pang desisyon. Ang ginawa lang ng COMELEC, pinending muna. Pero malay mo baka maisama naman ako sa kabuuang listahan. Dahil pinending nila ako, dahil yung mga abogado ng COMELEC, sinampahan nila ako ng kaso na ako raw ay, short of saying, buang. Buang, hindi nga nila dinisqualify no, ginunoysan si Miriam Santiago. Sino ba mas buang sa amin ni Miriam Santiago? O tinawag siya ng brain damage. Atty. Toto, meron din pong isa sa ating magtatanong, si Music Lover, isa rin nating masugid na manonood sa ating live, sa inyong live. Ano po ang pwedeng gawin para bawiin ang disqualification mo, Sir Atty. Toto? Gusto ko lang iklaro, hindi po ako na-disqualified, no? Dalawa kasi ang technical term yan. Kung disqualification, ang basihan, ayan si Kakolex, kung disqualification, ang basihan yung kulang, hindi ka Filipino citizen, wala ka pa sa tamang edad, kasi 35 years old dapat, pagkatapos hindi ka pa residente sa Pilipinas ng isang taon, yan ang mga disqualification at hindi ka marunong bumasa sumulat. Pero pagdating sa akin, ang gusto ng palabasin, ako ay nambababoy lamang ng eleksyon, nuisance candidate. Yon ang gusto palabasin. Pero nagsasampa pa lamang ng petition na ideklara ako na nuisance itong mga abogado ng legal department o law department ng COMELEC. Ang dami nilang pumirma, sa lahat sila. Ngayon, hindi ko alam kung paano napatunayan yan. So, inaasahan ko din naman ang COMELEC na ibabasura yung reklamo laban sa akin at ako ay isasama sa buong listahan. Yan lamang po ang aking ma-assure sa inyo. Wala po ako nakitang legal na basihan para ako po itanggalin. Una, sa dilabas na 2019 na desisyon ng Supreme Court sa kaso ni Norman Cordero Marquez, na tumakbo siya, dinisqualify siya ng COMELEC dahil daw sa wala siyang pera. Wala siyang capacity para mangampanya. So, ang desisyon ng Supreme Court diyan sa sinulat ni Justice Hardeleza, hindi nyo pwedeng gamitin ang walang pera para i-disqualify ang tao. Kasi pag ginawa nyo yan, ginagawa ninyo, dinidiscriminate nyo ang mga mahirap. Tapos na yon. So, kasunod, 2022, tumakbo uli si Norman Cordero Marquez. Kasi feeling niya, hindi na nga sinabi ng Supreme Court, pwede ako eh. Tumakbo uli. This time, sinabi naman, kilala ka lang sa iyong burok sa inyong barangay, hindi ka naman kilala sa buong bansa. Sabi naman ng Supreme Court, kung susundin natin yan, sa 2022 kasi na, kung susundin namin yan, ibig sabihin, kino-convert natin ang eleksyon sa popularity contest. Hindi na yan lehitimo, sagrado ang eleksyon. This is a sacred right of the exercise of the sacred right of the citizen. This is not a popularity contest. So, ginanon ng Supreme Court. So, in other words, binasura. So, may iba pa silang sinasabihan na sinasabi nila na parang may connection din sa wala daw siyang endorsement ng partido. Sabi ng COMELEC, hindi yan. Discriminate yung tao na walang partido. Kahit sino pwede, karapatan yan sa ilalim ng Article 5 ng Constitution. So, in other words,
sinabi ng Supreme Court sa kaso ni Norman Cordero Martirez, ang hindi nyo pwedeng gawing direkta ay hindi nyo rin pwedeng gawing indirect. Kasi gumawa sila ng diskarte ang COMELEC para sa noong 2022 para ma-disqualify si Norman Cordero Marquez. In other words, hindi nyo kasi sinabi siya na siya ay mahirap, pero sinabi nyo iba na wala siyang partido, wala siya, lahat patungkol pa rin sa kahirapan. So in other words, what you cannot do directly cannot be done indirectly. In other words, tapos na ang eleksyon, diniklara ng Supreme Court nung kamakailan after 2023 na desisyon na kwalipikado si Norman Cordero Marquez. Yan ang sinabi ng Supreme Court. Kahit man lang moot na academic tapos ng eleksyon, kinakailangan iklaro ng Supreme Court para hindi na maulit. O ngayon, inulit naman nila. Anong ginawa sa aking basihan? Kasi na-disbar yan, maggugulo lang sa Senado. Wala na naman sa Constitution yan eh. Kaya nga po, ang labo naman yan, labo. Nung tinanong ako ng media, ano ang iapila mo ba yan? Sabi ko, iapila ko siyempre So kung iapila ko, ang ibig niya sabihin yan ay kung kinakailangan, pupunta ako sa United Nations Committee on Human Rights. Ano ba yun? Intention, pakita ba ng intention na wala akong genuine intention? Lumalabas nito, nag-live ako kanina bilang reaction immediately. Nilabas na pasensya ng mga abogado ng COMELEC, lumalabas na mga bobo kayo eh. Hindi nyo pala alam ang United Nations Committee on Human Rights. Lahat ng mga tao na nagrereklamo roon ay nabibigyan ng remedyo. Kaya kung ganun pala sabihin nila, pwede lang umakit doon. Yun lang klaro lang, hindi pa ako disqualified. Pinending lamang nila. Hindi pa ako natanggal sa listahan. Pinending lang nila dahil may kaso laban sa akin na nuisance. Ang isa lang may klaro ko dito, yung mga abogado na yon, sinigurado ko na inutusan ni George Erwin Garcia na magsampa ng kaso laban sa akin. Tapos inutusan niya si George Erwin Garcia din magdesisyon kung talaga bang dapat ako tanggalin. Ano ibig sabihin niya? You are the accuser and then you are the judge of the accusation. Pero Attorney Toto, sa tingin ko, makasingit. Sa tingin ko yan si si Garcia tuta lang din eh. May nagbayad din diyan. Gano'n nga 'yun. Engineer Toto, sa palagay niyo po, yung mga abogado na pumirma na ma-disqualify kayo, mayroon po ba kahit isa doon na kilala kayo na nag-file din ng disbarment nyo? Meron po kaya? Wala? Sa nabasa ko mga pangalan nila, hindi ko sila kilala lahat. Hindi ko naman alam kung kilala nila ako. Ito basahin ko mga pangalan nila. Baka sa ating mga listeners din may kilala sila dito. Number 1, si Maria Norina Ngaro Kasingal. Number 2, si Albert Leonard C. Rodriguez. Number 3, si Renel B. Tatlong Hari. Kung Kapampangan ito magsalita, Renel B. Tatlong Ari. Tapos, sunod, si Elmer Abad II. Yun po mga abogado pumirma laban sa akin. Okay. Na gusto na tatanggalin ang pangalan ko. Okay. Boss Kulex, ano ba may sasuggest mo? Ano ba may tutulong natin dito? Yan nga, talagang magandang gabi, no? Talagang nakakabigla yung ginawa ng COMELEC no. Ayan. Para sabihin si Engineer Toto Kausing ay nuisance. Unang-una siya ay tumatakbo sa ilalim ng partido ng Bunyog na isang national political party. At bago tayo nagpa-credit sa COMELEC, katakot-takot ang mga requirements natin. Ang Bunyog naman ay hindi lang party list eh. We are a national political party. At kapag ikaw ay national political party, tinanggap ka ng COMELEC, ibig sabihin nun, a national political party is capable of conducting a nationwide campaign. Kasi yun ang magiging tawag dito, implication ng isang national political party. We are capable of conducting a nationwide campaign. May kakayahan tayong magkampanya sa buong Pilipinas.
At meron tayong party ideology. Nag-submit din tayo ng platforms of government. Lahat yan kumpletong dokumento sa COMELEC. Kaya kung sino man yung mga ine-endorso ng partido, na kagaya ni Engineer Toto Causing, na tumatakbo sa ilalim ng bunyog bilang isang national political party, hindi siya may tuturing na nuisance candidate na pampagulo lamang sapagkat meron siyang endorsement sa isang pambansang partido politikal na rehistrado sa COMELEC, gaya ng bunyog. Napakaliwanag niyan. Napakaliwanag niyan. Ngayon, kung pagiging siraulo, diretsuhin natin. Ha? Ay napakatinong tao ni Engineer Toto Causing. Napakaganda nga na sinabi doon. Lalabanan itong mga political dynasties. Diniscuss po yung korupsyon. Eh kung may siraulo dyan, alam natin kung sino yung mga tumatakbong na mga senador na siraulo. O si Kibuloy, di ba sinasabi niya siya may-ari ng universe? Eh yun, masasabi natin baliw yun eh. Di ba? Kaya ewan ko, tama si Atty. Toto, dapat habulin yung mga mga ano na yan, maliligalig na yan na nasa law department. Ha? Alam nyo, kahit naman tayo sa bunyog, isang napakaliit na partido pa. Hindi tayo kasing laki ng PDP laban o ng mga NUP, NPC, yung mga trapo political party, natagtad ng mga magnanakaw na politiko. Bagamat ang bunyog ay isa pang maliit na partido, tayo ay totoong partido ng mamamayan. Totoong partido ng demokrasya. Totoong partido na may plataforma de gobyerno at ideolohiya na pinaglalaban. At yan nga yung kailangan ng Pilipinas ngayon eh. Sa uri ng napakabulok na politika sa atin. Yung political dynasty, kung di man political dynasty, mga siraulong mga, masabi natin, mga tarantado na po ang, di ba, nakikita naman natin ang mga uri ng kandidato. Itong kagaya ng bunyog at ang ating mga kandidato sa bunyog, na isang partidong napakatayog ng ating plataforma at ideolohiya at ating prinsipyo, tayo pa ngayon yung idedeklarang nuisance? Si Atty. Toto Causing pa ba ang idedeklarang nuisance ngayon? Na walang ginawa araw-araw, nagtatanggol ng demokrasya, nananawagan, lumalaban para sa mabuting gobyerno. Samantalang yung mga tumatakbo dyan, may mga kaso ng pandarambong, may kaso ng human trafficking, o kahit sa local position, may mga kaso ng pagnanakaw, panluloko sa tao. Diba? Pagbibigay pa ng COMELEC reward. talagang Ang sa nakikita ko dito, Alam. natatakot sila na magiging tinik sa lalamunan nila si Engineer Toto. Kasi siguro na, lumalakas na ang bunyog na, dadala na natin si Engineer Toto, no? Suporta, no? Siguro na-threaten sila. Yan lang ang nakikita ko dyan. Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, wala si Engineer Toto na gawin, kundi banatan itong mga korap na to, no? Walang maliit, walang malaki. Sige banat. Siguro naisip nila, nako, delikado to pag pinalampas natin to, pag pinapasok natin. Gawa natin to ng butas para ma-disqualify. So anyway, ito, hindi lang, sasagot. Sige. Hindi lang Tapusin mo na, tulad- Colex. sige. Mainit tayo, no? Ako nga, nanganganak kanina. Anyway, ganito lang masasabi, samantalahin ko na lang ang pagtitipon nating apat dito na sasabihin sa mga listeners na dapat ma-echo, maipasa sa lahat na ang isang malaking regalo ng bunyog na nagawa ko ay yung aking petisyon sa Supreme Court na kung saan pinadeklara ko na basura yung paggagawa ng budget na 12 billion para sa COMELEC, siningit nila. At yung siningit na budget na 26.7 billion sa AKAP o ayuda sa kapusang pera. At higit sa lahat, yung 176 billion na pork barrel budget na siningit din nila sa budget ng 2004 General Appropriations Act ay tinanggap na ng Supreme Court at inutusan sila lahat ng Department of Public Works and Highways, Department of Social Welfare and Development,
at ang Office of the President at ang COMELEC na sagutin kung bakit hindi iTRO ng Supreme Court ang mga budget na yon. So yan ang regalo ng Bunyog sa mamamayan. Biro mo, total kabuuan ng 214 billion ang masisave natin sa kamay ng mga ulupong na yan. Yun ang balita ko na lang. Dagdag ko lang to ha. Ito ay hindi lang laban ni Engineer Toto Kausing. Hindi lang to laban ng Bunyog eh. In fact, laban to dapat ng lahat ng Pilipino. Kasi demokrasya pinag-uusapan dito. Kung ganyan na sa pagpili pa lang ng kandidato, wala na tayong karapatan na lumaban sa eleksyon, ay huwag na tayong mag-eleksyon. Kung puro trapo at magnanakaw lang ang pinapayagan nila. Di ba? Matter of democracy ito. Matter of democracy ito. At meron namang maliliwanag na mga jurisprudence ang Supreme Court, yung sinabi nga ni Engineer Toto na mga desisyon ng Korte Suprema tungkol dito. So ito hindi lang laban ni Engineer Toto at ng Bunyog. Laban to ng lahat ng Pilipino na naniniwala sa demokrasya. So, Kaya nga hindi ako papayag na mas lihitimo pa na kandidato si Lito Lapid ka sa akin eh. Hindi ko matatanggap eh. si Willie Revillame at si Philip Salvador, ano sila? Si Willie Revillame pa. Biro mo, inamin pa ni Willie Revillame na tumakbo siya, wala pa siyang plano. Magpaplano na lang siya kung anong gagawin sa mamamayan kung mananalo na siya. Biro ka makandidato ganun. Kaya nga po, kung iisipin natin, kung yung dalawang yun ay makakapasok, ay talagang malaking insulto na po yan. Talagang nakakapanggigil na po yan. Kung yung dalawang yun ay papasok sa 66 na kandidato ng pagkasenador, ay talagang nagkakalokohan na po. Talagang nagkakalokohan na talaga. No? At biro mo, sinama pa sa 66 si Willie Revillame. Inamin na nga siya, wala siyang intensyon. Kasi bakit walang intensyon? Sinabi niya wala pa daw siya plano kung anong gagawin. Oh my God. Manalo muna daw siya. Oh my God. Kumbaga, Willie, tatanong mo, Willie Revillame, anong gagawin mo sa Senado? Lagyan ko ng jacket yan. Pero, in the meantime, secret. Ganun ang sagot yung secret. Ay, Talagang talagang malaking kalokohan po to. Malaking kalokohan, malaking insulto to sa atin. Itong ang gagawin lumalabas na ng bababoy sa eleksyon yung kumilik eh. Kaya nga po, nakaka-insulto. Nakaka-insulto to sa ating mga mamamayan. Ano? Yung mamamayan, ang gustong ikandidato, kayo, yung matitino. Pero itong mga COMELEC, gusto kayong i-disqualified at ipwesto yung mga walang alam sa batas. Yan, ang gusto nila. Hindi po tayo makakaya. Attorney Toto, Colex and Mamshi, talagang nakikita natin pera talaga, pera. Money talks. No? Money talk talaga. Kahit wala kang alam, pero kung milyonaryo ka naman, pasok ka. Pero kung ikaw naman yung naninindigan sa bayan, pero wala kang pera, tae ka. So, I'm sorry for that words, but I'm sorry, very, very sorry talaga sa mga politikong mga hindi natin tama si attorney at wala na akong masasabi kay attorney at sa paliwanag ni Colex sa mga sana ito ay ikakalat natin to, i-share natin itong mga nangyayari dito sa atin. Si attorney lang attorney mga walang galang na po, no? Tsaka kay itong si attorney Lapid, no? Attorney rin yun eh. Attorney Lapid. Tatawagin na rin natin attorney yun. Ikumpara mo ba naman yun kay attorney Toto na, Diyos ko naman ipalagay mo nang may disbarment si attorney Toto just because of the personal reason out niya yun, doon sa course niya. Ito naman si Lapid, patamling-tamling lang, tapos ni Coco Martes, senador ka na? Tama ba yun? Ano ba? Hindi ko lang maano attorney Toto, yung kung ano ba talagang totoong basihan ng isang COMELEC para ka ma-qualified sa candidacy mo bilang isang senador. Ano bang qualification? Kasi kung makikita natin doon sa 66, like you told you before kanina po, no? Tapos ikaw hindi ka kasama sa 66, at ang kasama si Lito Lapid at si Revillame, paano sila napasok at kayo po ay hindi? Ano po ba ang naging matindi at pader na basihan ng COMELEC
para po sila maipasok. Katulad pa rin ni Kibuloy, ano bang dahilan? Dapat inilalabas po ba yan, di ba dapat inilalabas po yan sa publiko at ipinaliliwanag sa tao kung bakit naging ganon? Well, ang sa batas nakaukit na sinasabi, kapag wala kang genuine na intention na tumakbo, tatagalin ka. Halimbawa, may ibang kandidato na lapid din ako, di kay Kausing, may Kausing, tumakbo na ako, parang i-confuse ko lang ang eleksyon. Yan ang isa sa mga indikasyon. Pero yung sinasabi na wala kang kakayahan ng kumampanya ay binasura na ng Supreme Court yun. Sabi ng Supreme Court, hindi mo pwedeng gamitin yan. Kasi pag ginawa mo yan, pag pinayagan namin yan, pinapayagan namin kayo na magdi-discriminate sa mga mahirap. Ganon ang sinabi sa Supreme Court. So, ngayon, kinikilala ng Supreme Court na sagrado ang karapatan. Kagaya ng karapatan ng pagboto, sagrado rin ang karapatan ng pagtakbo. Kaya kahit independent, kahit wala kang kuna sa ibang partido, nirerespeto ng COMELEC yan. Dapat irespeto ng COMELEC, sabi ng Supreme Court. So, marami pang ibang indikasyon pero wala silang nakita pa ang COMELEC, ang Supreme Court ng mga indikasyon kagaya nung may kaapelido ka, tatakbo ka, guguluhin ng kandidato. Pero sa akin naman, iba ng apelido ko, Kausing naman, hindi naman Lapid. Lapid, wala namang, bakit si Lapid, alam naman natin na kinasuhan, may pending case ngayon na corruption sa pagnanakaw ng 5 milyon mula sa 728 milyon na fertilizer fund scam sa Pampanga, at kinasuhan din siya ni Among Ed, nung gobernador si Among Ed, na discover na 1 million a day ang kinikita niya sa Lahar Quarry. So hindi pa natapos yung kasong yon. So tapos nasentensyahan din siya ng ombudsman na guilty doon sa ibang kaso. Maswerte lang siya at nanalo siya sa eleksyon, kaya in-apply yung tinatawag naming Aguinaldo Doctrine, na kung ikaw ay na-disqualify because of a civil and administrative case, pero kung na-elect ka, ibig sabihin ang mga botante ay pinayagan ka pa uli na maging gobernador. Pero other than that, may record siya. Si Budol sa Revilla, sabihin pa natin yan, ang kanyang pinanalo sa plunder case ay dahil lamang doon sa tinanggi niya na pirma niya yung sulat bago ma-release yung mga milyon-milyon na pera. Sabi niya hindi daw siya pumirma noon. So iyan lamang ang ginawang basihan para hindi siya makonvict. Tapos pero inutusan pa siya na ibalik ang 124 million. So mayroong ibig sabihin, may ninakaw pero walang magnanakaw. Kagaya kay Jinggoy naman, hindi daw umabot una ng 50 million kaya sinintensyahan siya ng bribery lamang. Pero kalaunan, inabsulto na rin siya. Ang kay Jinggoy na depensa naman, sinabi niya hindi niya perma yung perma ni Juan Nang. Yung Juan Nang kasi doon ibinigay ni Napoles yung ibang pera. So kung hindi kay Jinggoy yon, ibig sabihin hindi si Jinggoy ang nagdakaw. So ibig sabihin may sitwasyon tayo na nangyari doon, si Jinggoy ang pumipirma para mailabas ang 10 million, 20 million, tapos si Juan Nang lang ang tatanggap. Anong personalidad ni Juan Nang? Pero kung titingnan mo yung handwriting ni Juan Nang sa cheque at ang handwriting ni Jinggoy ay isa. So ibig sabihin, like father, like son. Tatandaan niyo si Erap, ang kanya ginamit Jose Velarde. Ganon din ngayon, si Jinggoy naman, ang ginamit niya Juan Nang. Ang problema naman sa ombudsman natin na naglilitis, hindi po sila nagpatawag ng handwriting expert para lamang mapatunayan na si Juan Nang at saka si Jinggoy ay isang tao. So ibig sabihin, itong ombudsman natin na mga prosecutor ay nagpapagamit, malamang binigyan din sila ni Jinggoy ng pera para hindi ma-convict si Jinggoy. Ang isa pa na hindi naman tinudo ng ombudsman natin na pagpresenta ng ebidensya ay yung kung bakit pagkatao ni Pauline Therese Labayen na Chief of Staff ni Jinggoy na ang napunta halos 100 milyon napunta sa kanya, binigay sa kanya ni Napoles. Ano ang personalidad niya? Bakit ibigay ni Napoles kay Pauline Therese Labayen kung wala siyang koneksyon kay Jinggoy? So ang tanong doon, si Jinggoy ba ang tumanggap ng lahat ng pera galing kay Juan Nang at kay Pauline Therese Labayen?
sinabi ng Sandigan Bayan, wala tayong ebidensya. So, ibig sabihin na may kasalanan, bakit hindi nyo nilabas ebidensya? At si Paul Teres Labayan,